Senator De Lima, kasuhan mo na ako dito para may ano ako, may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo nangarap na kayo mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose di ba? Let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So, let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ng human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw nyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa eroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. Diba? Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung paglabas ng eroplano, hindi pa hawak yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa hindi ba dapat binigyan ng reasonable time kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos, yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, Muten Academic na, panalo na outsmart na sila kasi nasa aeroplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo Yun nga po, ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kinat out nyo Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So I'll jump, dun sa legal remedies. So sabi nung iba, bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So first and foremost, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang. 'Di ba? Walang trial at dinidistinguish natin po yung mga tinamaan dahil nga sila nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli, 'di ba? So hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then dinidistinguish mo rin 'yon doon sa mga police at militar na may raid and then they protected their own life. So the point is, ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate, I'll go through this deeper later on. Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang Justice Secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang napatay o pumatay. I mean, you're making me out to be a monster, ma'am, na hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga famed fact-checkers. Yan Rappler, yung mga investigative journalism. I-fact-check nyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailan ko sinabi na kulang pa yung patay?
I always said that every life is valuable, 'di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process, di ba? So kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular, di ba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge rather than pure human rights, tahimik lahat nung sinakay sa eroplano at inilabas na lang. Hindi hinintay ang Supreme Court, hindi hinintay, saan ka nakakita na i-arestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto mo kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, aalisin mo na, di ba? So, napakadelikado yan. Sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan 10 general, papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo. So, kailangan to pag-isipan ng mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm pointing to the issue na tama ba na ang isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly sinakay sa aeroplano at inalis. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila ay sales, whether sila ay nasa opisina, sila ay nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, lalo pag sweldo at sila ay nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last 2 years ni President Arroyo? At inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O, tapos sabi mo kasi powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa'yo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na kaya nyo. Eh, ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon. Nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic, dun time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan ng mic, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So, then we go to fact checking, di ba? Marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patayan, etc. No? That's the language of the President. I never excuse that. I made known kapag closed doors and in some areas that's the language the criminals know, but I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang pulis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa di ba, sa ICC, dun muna kayo sa sa country. So kasuhan mo ko. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo nangarap na kayo mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President, or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose di ba? I don't always agree with who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy di ba?
Nakatikim din ako ng talo, tikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. But kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang basbas o ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Former secretary, former chairman ng CHR, former senator De Lima, a person who told the truth pero ngayon panay kasinungalingan, kasuhan mo na ako dito para may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at ng mga kasama. I meant no offense to human rights activists, nirerespeto ko kayo. During my time, I always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. Ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte na ma-detain siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino. Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? Gerald Torre. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours Gerald after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi nyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, Exactly. first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who issued the anong warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Salamat, Secretary Ed. Subalit sa kabila nito, nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to answer that. Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang 4 yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There were. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They Ang asked me- pagkaintindi namin, itong 4 na pinangalanan, ang siyang nagplano. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan, ha? What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort, Secretary Chidoro.
was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Filipino.